Magandang umaga po sa inyo, Colonel. Magandang umaga, Kong Erwin. Magandang umaga din po, Sir Aljo. Magandang umaga po sa inyong mga pagkasubaybay. Reaction po ninyo, ma'am, doon sa sinabi ng Pangulo, we will not yield. Kathang isip lang. Bakit? Ano sabi nga ng Pangulo? Hindi po kathang isip ang West Philippine Sea. Mukhang alam na ho natin kung kanino niya pinaparinig at pinapatamaan ho itong issue na ito. But then again, pinasalamatan din po niya ang sandatahang lakas, Navy, Coast Guard at mga fishermen sa patuloy na pagpunta dyan at para bantayan yung ating teritoryo. Colonel Padilla, what is your reaction on this, Colonel? Sure, ang Armed Forces of the Philippines po ay nagpapahayag kami ng aming taus-pusong pasasalamat po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang aming Commander-in-Chief po, para sa kanyang pagbati at commendation po sa patuloy na pagtatanggol ng sandatahang lakas sa teritoryo ng bansa, lalong-lalo na po sa West Philippines. Ito pong pagkilala na to ng Pangulo ay nagsisilbing inspirasyon po, at higit pang pagpapatibay ng determinasyon ng ating mga sundalo po na ipagtanggol ang ating at ang karapatan sa ating karagatan. We acknowledge, sirs, the sacrifice and heroism of our troops in the said areas po. Colonel, bago ko i-turn over kay paring Aljo, matanong ko lang, kumusta na ho yung kaan? Meron na po ba tayong update sa RORE mission natin? Kasi mukhang nag-usap na yata ang DFA at ang China. Pero mukhang hindi nagugustuhan ng DFA yung sinasabi dahil pinipilit na sa kanila pa rin daw yung area na yan, hindi naman natin matanggap yan. Parang sinasabi, sige, payagan naman kayo pumasok sa teritoryo namin. Hindi naman tayo makakapayag. Ano ngayon ang instruction ng DFA sa inyo? Tuloy lang ang RORE mission or ongoing ang kanilang negotiation with China? Sir, ito pong RORE missions that we do, they are regularly conducted po talaga. It is our mission po to provide for the welfare and morale of our troops in the area. So we will not be deterred sa sandatahang lakas ng Pilipinas na gawin ito ng tuloy-tuloy. Actually, sir, sa 7 areas, yung 7 features and 2 islands natin, sir, continuous po ang RORE na yan na kinakonduct ng ating Philippine Navy at ang ating Philippine Air Force. We have this operational mix. Dito sa usaping ito, sir, we will give the 3D way to conduct this diplomatic talk. But we will be watching closely how it will conclude. We will be sir, will continue to be playing our part in terms of our conduct of our RORE. Matanong ko lang, Colonel Padilla, malayo po ba ang BRP Sierra Madre sa Kalayaan Island? How far is this, ma'am? I don't have the exact details, sir, kung yung dun sa distance niya, but of course, you have to take into consideration, sir, na yung lawak po nitong mga dagat na to. Even if we look at it on an aerial view po, it seemingly maliit lang siya, but kaya nga po, sir, it takes us days to conduct a RORE mission. Okay. So, pero as we speak, ma'am, siguro ang ating pong sandatahang lakas, meron na pong mga other plans without mentioning it to us. Siguro meron na pong nakahanda or inihahanda o inilalatag na ways to supply and feed our troops dyan po sa BRP Sierra Madre. Yes, sir. Our as we speak, as you said, sir, the plans are on the works, and actually, sir, we are looking at all the different operational mix that we conduct. At the moment, sir, ang range of operations po and our menu of options has basically become larger. So we have to harmonize the different options that we have, and we will do anything, sir, in our power to conduct this RORE mission, come what may, utilizing our different operational mix, but conducted it in a peaceful manner. Gagawin natin yan na hindi tayo magpapaalam sa China. Siyempre naman, sa atin yan, di ba? Tama ba? Sa mga buang na yan. Opo, sir, hindi po natin kailangan magpaalam dahil ito po ay clearly part of our exclusive economic zone as nasabi na sa arbitration ruling, sir. Tama. Yeah. All right. Okay, sige po. Colonel Francel Padilla, AFP spokesperson, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Mabuhay po ang sandatahang lakas.
Yes, sir. As our President said, the Philippines will not yield and will not waver, and so will the AFP, sir. Ayun. Salamat po. Mabuhay po, Colonel. Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga po, Commodore Tariela. Sir, good morning. Good morning, Sir Erwin and Sir Aljo. Morning po. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay, sir. Nakakataba siguro ng puso doon sa sinabi ng Pangulo, we will not yield. Hindi katang isip ang West Philippine Sea at pinasalamatan po ang Sandatahang Lakas, Philippine Coast Guard at mga mangingisda natin. Your reaction to this? Ito po ba ay nakaka-boost ng moral na the Commander-in-Chief is right behind you and supporting everybody on this mission? Commodore. Yes, Sir Erwin. No? Actually, since the first day of our President, alam na ng Sandatahang Lakas, ng Philippine Coast Guard at ng National Task Force West Philippine Sea na ang ating Pangulo ay patuloy na titindig at susuportahan ang laban natin sa West Philippine Sea. At again, sa hanay namin, napakasarap ng pakiramdam na pasalamatan ka ng Pangulo, ang Coast Guard at ang Armed Forces of the Philippines and even our fishermen, no? Na malaman na na-appreciate niya ang efforts natin sa pagpapatulya natin sa West Philippine Sea. Pero maidagdag ko lang din, Sir Erwin. No? Sige po. There are so many speeches na nabanggit ang ating Pangulong Bongbong Marcos. And basically, there are three parts lagi pagdating sa West Philippine Sea. Una, hindi niya italaga isusuko ang West Philippine Sea. Pangalawa, hindi tayo magiging dahilan pagtaas ng tensyon. At pangatlo, lagi niyang binabanggit, Sir Erwin, no? Ang mapayapang pakipagdiskurso para siguraduhin maayos na pakipag-usap sa kahit kasinong magdi-dispute sa claim natin. So paulit-ulit lang yan, tatlong bagay lang. But in this particular zona, Sir Erwin, may nanagdag na dalawang parts dito sa speech niya. Yung una, yung pang-apat is yung sinabi niya na kailangan nating patuloy na i-create ang information and advocacy and awareness ng ating mga kababayang Pilipino. Kung maaalala mo, Sir Erwin, no, simula ng si General Eduardo Año, ang naging chairman ng ating National Task Force West Philippine Sea, sinimulan na natin ang Transparency Initiative. Ito na nga ang objective natin kung saan ang ating mga kababayang Pilipino para maintindihan, malaman nila kung ano nangyayari sa West Philippine Sea, ay obligasyon ng ating gobyerno o ng ating pamahalaan na magbigay ng updates as to whatever is happening in the West Philippine Sea. So, ngayon, ito ay patunay na sinusuportahan ng ating Pangulo ang Transparency Initiative ng National Task Force kung saan ang tamang impormasyon ay nilalahad natin sa publiko. Ang panglima na naidagdag dito sa speech ng ating Pangulo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, para sa akin, Sir Erwin, ito yung pinakamahalagang part, no? Yung masabi ng ating Pangulo na ang laban natin sa West Philippine Sea goes beyond the administration ni Pangulong Bongbong Marcos. When he mentioned yesterday na ang laban natin sa West Philippine Sea ay dapat nating tindigan para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Para sa akin, ito yung talagang tumatak sa naging speech niya kahapon, Sir Erwin, no? Kasi kung ako, ordinaryong Pilipino, naintindihan ko na ngayon kung ano ang ipinaglalaban ni Pangulong Bongbong Marcos, na ito ay hindi para lamang sa legacy niya bilang Pangulo ng ating bansa, kundi para sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino na magkaroon pa rin sila ng tatawagin nilang West Philippine Sea by the time na sila na ay may kakayahang mamuno para sa ating bansa. All right. Commodore J. Tariela, very well said, sir. Maraming salamat sa oras na binigay niyo po sa amin. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Sir Erwin.